Hello mga kabayan, ito na naman ang inyong Junjun at magre-react na naman tayo sa isang video. So ang video po na ito ay pagkukumpara sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos at Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong at saka si PBBM. So dito po ay binabanggit ang mga sa palagay ng isang normal na tao kung ano bang nagawa ni PBBM at nagawa ni Pangulong Duterte. Kagaya po ng mga sinasabi ko sa video ko, parehas ko pong binoto itong mga presidente na ito kasi sa paniniwala na malaki ang maitutulong nila sa bansang Pilipinas at syempre sa mga mamamayang Pilipino. Okay? Pero siyempre, natapos na si Tatay Digong sa kanyang termino. So, mas may experience. Ako bilang Pilipino, mas naramdaman ko yung mga nagawa ni Tatay Digong kasi natapos niya yung termino niya. And bilang Pilipino, naramdaman ko yung mga ginawa niya. Kasi nung time na nag-declare ng war on drugs, yung mga hindi mo nga naman akalain, na nagda-drugs, mababalitaan mo na lang. Sumurrender na sa barangay o nagpasama sa barangay para madala sa police station para sariling sumuko. Hindi mo alam na addict pala yung kapitbahay mo o kamag-anak mo. Magugulat ka na lang. So, yun yung epekto na nabawasan, nalinis talaga yung ating bayan. Okay, so panoorin natin ang video. Para sa mga detalye, again, this is your Junjun. Junjun is in. Anong nagagawa ng Duterte nyo? Ha? Anong ginawa ng Duterte nyo sa 6 na taon? Walang ibang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Si BBM lang. Si BBM lang. Unang-una, yang Duterte nyo, pagkaupo-upo ng Pangulo, nagdeklara agad ng war on drugs. Anong ginawa niya? Inubos niya ang lahat ng mga adik, mga pusir. Yung hindi natin alam adik, nagsusurindiran sa mga barangay kasi takot na takot sa tukhang. Ha? Hindi naging maganda ang takbo ng negosyo nating pulburon. Naging lugi tayo sa 6 na taon na pagtitiis na yan kay Digong. Si BBM, wala nang war on drugs. Kaya, back to normal. Balik na naman ang kalakaran sa droga. At marami na namang kriminalidad na mangyayari sa ating bansa. At yung Duterte nyo, sobrang inis ko niyan, ha? Mayroon siyang tinatawag na project na Build program. Ha? Mga proyekto yan. Infrastruktura. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Makikita mo at mararamdaman mo yung sinasabi niyang Build program. Nakakainis yan. Iyong BBM. Ha? Si BBM natin, wala siyang Build program, pero mayroon kaming travel program na which is pupunta siya sa iba't ibang bansa para mangakit, mangingganyo ng mga mayayamang negosyante para mag-invest sa ating bansa at mag-create ng maraming trabaho para sa kapwa nating mga Pilipino. Kaya lang, di pa nangyayari. BBM pa rin. Solid loyalista to ha? Yung Duterte nyo, Yung Duterte nyo. Biruin mo, yung lisensya, at saka passport, ginawa niyang 10 years. Paano pa makakurakot yung mga kasamahan natin dyan sa gobyerno? Ha? Paipal kaya mahal na mga OFW yung Digong na yan naiinis ako dyan. At saka ito pa yung malupit, Ito pa yung malupit. Mayroon pa siyang programang tinatawag na NTF-ILCAC, na which is sugpuin, ahinain ang pwersa ng mga makakaliwang grupo. Sa 6 na taon, nang hina ang ating mga kapatid sa kabundukan. Nahuli ang iba na mayapa na. Kaya nakakainis ang Duterte niyan. Yung BBM natin, ito yung maganda. Kaya the best president si BBM. Nagbigay lang naman siya ng almost 130 na NPA na bigyan niya ng amnestiya. Kalayaan, malaya na naman yun. Yung mga sundalong nagbuhis ng buhay para hulihin yung mga NPA. Kawawa yun. Sobrang inis ko yung Duterte niya Yung Duterte niya. Nagbigay ng scholarship program. Nagbigay ng scholarship program sa mga kabataan.
Ang iba naging pulis. Ang iba naging teacher at kung anumang kurso. Walang nangyari sa atin di gustong pulburon na lugi tayo. Kasi yung mga bata na gusto natin sirain yung buhay, nag-aaral sa panahon ni Digong. Ngayon, dahil wala nang war on drugs, laganap ang drogas ang sulok ng Pilipinas. Nagbalik na naman ang kriminalidad. Kahit saan ka pumunta ang daming krimen. Mga drugista, rapist, magnanakaw, hold-upper sa ating bansa. Kaya, walang ibang the best president. Si BBM. Yung Duterte nyo. Panahon ng pandemic, COVID-19. Hindi tayo makalabas. Pero buhay tayo. Tapos ang mga bilihin ang mura. May ayuda pa sa gobyerno. Bawat pamilya talaga ay nakakatanggap ng tulong sa gobyerno. Ramdam mo yung gobyerno kay Duterte. Nakakainis yun. Yung kay BBM. Walang pandemya. Walang COVID-19. Pero ang bigas ang mahal-mahal. Halos lahat ng bilihin. Mapagasolina, gulay, karne, ano man isda dyan. Pero wala. BBM pa rin ang the best president. Biruin mo, magdadalawang taon pa lang siya sa kanyang pagiging pangulo. Ramdam na natin ang bagong Pilipinas. Ang paghihirap at paghihikaos ng taong bayan. Kaya pag natapos lang ang kanyang 6 na taon, daming mamamatay na Pilipino sa gutom. Kaya, laban hanggang dulo mga kabangag. BBM is the best president. Singhot Tamar. Boss, sino ba ang mas magaling? So ayan mga kabayan, napanood na natin ng video. So mag-comment, mag-react. Okay? Sa mga na panood nyo, narinig nyo doon sa video. So, ilang taon na ba si PBBM? 2 years ba? 3 years? Hindi ko na alam. Okay? Sana makabawi pa. Bumawi para sa mamamayang Pilipino. Okay? Alam ko sa lahat naman ng aspeto ng politika, meron niyang dungisan or magdumihan, pero sana wag na lang. Iwasan na lang yung ganon. Magtulungan na lang ang mga namumuno sa gobyerno para sa pangkahalatan. At kagaya nga ng sabi ko, yung panahon talaga ni Tatay Digong, ramdam ng mga Pilipino ang pagbabago. Kahit di niya sinabi na magbago ang Pilipinas, pero ang sinabi niya lang, ito ang gagawin ko. At para sa akin, okay, alam ko bawat tao may kanya-kanya opinion. Para sa akin ay nagawa ni Tatay Digong ang mga bagay na hindi nagawa ng mga past na namuno ng mga presidente. At ang isa sa pinaka tumatak sa akin na ginawa ni Tatay Digong ay yung, alam ko nagmumura si Tatay Digong, pero yung bang kinalaban niya yung mga oligarch, yung bang tawag doon, tamang term, o yung mayayaman sa Pilipinas, kinalaban niya para sa taong bayan. Walang nakakagawa nun kasi yung kultura natin sa mga Pilipino, pag mayaman yan, tapos mahirap tayo, takot tayo, parang, mahirap banggain yan. Ganun. Pero ang presidente natin, binangga yung mga yon para sa ating mga mamamayan. No? So again, salamat sa panonood ng video. Ako si Junjun. Junjun is out.